will include your follow-up to accommodate everyone. Maraming salamat. And of course, questions po. Sana related to the film as much as possible. Maraming salamat po. Okay, starting off with June Lalin from Abante. Hi! Hello Good po. afternoon. Hello! Kamusta po? Yan. Congratulations, syempre, di ba? Pero unahin ko muna si Direk, kasi si Direk, lagi ko naman itong Hi, sir. chat. Oo. Direk, yan, congrats, syempre, natapos mo ng ang werewolf boy. Thank you po. Kausap kita nung after the last shooting day, na inabot kayo ng 5 a.m. Pero dinawin natin, late call kasi. Late call po kasi yun. Okay. Direk, sabi mo sa akin, never sumakit ang ulo mo. Yes. Kina Robin and Angela. Yes. Siyempre, nakwento mo why. Pero for the benefit ng mga nandito, bakit po? Kasi prepared yung dalawang ito sa unang pelikula na together. Hindi ako nahirapan. Not only sa dalawang to, but the entire cast. Wala akong masabi. Ang swerte ng director kapag ang gagaling ng artista. Mabilis ng shooting, may binibigay sa nagugulat ako. Lahat sila, Angela, Robin, dumali yung buhay ko bilang director. Hindi sumakit talaga yung ulo ko. Ang babait nila, no? Ang babait Sabi mo sila. sa akin, diba? Yes. And maganda, wala silang mga kasamang mga antipatika. Wala eh. Ang swerte ko sa set, walang gano'n. Walang bad vibes. Good vibes lang kami sa set kahit lahat yun out of town. Naka-lock-in kami. Nakatulong actually yung lock-in kasi pag lock-in, araw-araw kayo nagkikita unlike sa Manila every other day. So mas nakilala namin yung bawat Mas isa. nagiging familiar kayo. Mas nagiging familiar kami. Tsaka mas mabilis yung galaw pag lock-in kasi dire-diretso yung shoot. Sabi mo, even Gene, the brother of Robin, di ba? Oo. Magaling makasama. Si Kuya G. Nasaan ba si Kuya G? Kuya G. Yan. Marami ding fans yan. Oo, laging supportive yan. Interview nga yan. Oo, marami ding fans yan sa Sinulat ko TikTok. rin siya. Oo. So, lagi siyang nakaalalay din kay Robin bilang kuya. So, nakakatawa pa kita yung dalawa. Yan. Thank you, Direk, ha? Salamat po. Ikaw, kilala ko talaga kita. Sinasabi mo kung ano ako, di ba? Yes po. Yan. Pero, syempre kay Robin and Angela, yan, congratulations and good luck. Syempre, sa January na to, di ba? Dalas namin kayo nakakachikahan. Parang, wala kayong pinagbabago. You're very, very nice. Actually, just the other day, alam ko wala si Lorna Tolentino dito. The last time when we went to the your mall show, napag-usapan natin si Lorna. Super puri nyo, super thankful kayo for accepting your movie, di ba? Kausap ko si Lorna the other day. Sabi niya sa akin, si LT, she cannot make it here kasi nasa lock-in siya ng isang TV series. Pero sabi ko, what can you say about Robin and Angela? Sabi niya, ang sarap-sarap to be working with two newcomers na ang gagaling, alam nila ang ginagawa nila at hindi hindi mayabang, marunong rumispeto sa mga nakakatanda sa kanila, sa senior stars. And napansin niya raw sa inyo, it's not only with her or sa mga ibang co-stars nyo, marespeto daw kayo even sa mga crew, kahit lahat, pinuri kayo ni LT sa akin. Actually, to quote her, para mas tama, sabi niya, lahat ng kasama sa trabaho, not only the stars, marunong silang rumispeto, magbigay galang sa mga nakakasama nila. Tapos, sabi niya, nagulat ako at mahusay ang mga bata. Yan. They have the gift. Ibig sabihin, magaling kayo umarte, di ba? Nararamdaman ko sila sa mga eksena namin. Alam ng Viva ang merong talento. Kudos to Viva. Kaya pinuri niya nga si Boss Big. Sa pagbibigay sa inyo ng project na to, alam daw ni Boss Big, may mata talaga siya. Kung may talent, di ba? So, yan, Angela and Robin, anong masasabi niyo sa papuri ni LT, ni Lorna? Premyadong actress siya na. Sobrang nakakataba po ng puso kasi sobrang taas po ng tingin namin kay Miss LT. And sa totoo lang po, every time she's on set, kinikilig po talaga kaming dalawa.
wala pa pong taping, sinasabi na po namin yan at pinagmamayabang na kasama namin si Miss Ellie, ganyan. So, working with her, it really amazed us. Sobrang, may intindihan niyo po kung bakit sobrang ang tagal niya na sa industry because she really has that talent na sobrang raw and natural, sobrang isang snap lang direct, like, action, iyak agad. Sobrang galing talaga. Oo. One take po lahat and nakaka-inspire po yun para sa amin. Parang gusto po namin galingan na maging katulad, kasing galing po namin siya one day. Ganun po. Hindi, magaling na nga raw kayo. Ngayon pala sa atin. Hindi pa po. Marami pa po kami kakainin kanin. Hindi, pero ayun po, sobrang thankful po ako kay Miss Lorna na tinanggap niya talaga to. Unang kita ko pa lang sa kanya, Miss Lorna, isang karangalan. Maraming salamat po, tinanggap niyo to. Tapos hindi ko pa nga po siya makausap masyado nun kasi nasa starstruck talaga ako sa kanya. Pero ganyan po yung sinabi niya tungkol sa amin. Kaya sobrang nakakakilig. Isang napakalaking artista. Ganun po yung nasabi sa amin. Thank you so much, Miss Lorna and sa Viva dahil sa pagcast niyo po din kay Miss Lorna. Yeah. Yun po. Pero ang sarap direct, no? Miss PB, ang sarap na pag na, ang mga baguhan napupuri, lalo na sa kabaitan, diba? Pero yun nga, syempre, maraming mga baguhan na talagang super nice, di ba? Pero abang sumisikat, mararamdaman mo talaga yung pagbabago. Lalo na pag may mga launching movie katulad neto, kayo, mapapromise nyo ba na you will stay na ganyang kabaer, di ba? O na hindi kayo babaguhin ng sistema o ng kasikatan. Ako po lagi pong pinapaalala sa akin ng papa ko, who's taking a video here right now. Nandito yung dad mo, ayan. Oh. Na lagi po akong maging humble at huwag makakalimot sa mga nakatulong sa akin. So, andyan naman po lagi yung mga taong nagmamahal sa akin, nagpapaalala sa akin na matuto pong tumanaw ng utang na loob at maging marunong magpakumbaba sa lahat ng bagay. Kaya lahat po ng blessing na binibigay po sa akin, hindi ko po siya ino-overthink na, ay, ang laki ko na. Hindi siya nakakarating sa ulo ko. Parang iniisip ko nga na, ordinaryong tao lang po ako. I'm just like everybody else. And I hope that I stay that way. I try to be self-aware as much as possible naman po. I'm sure, Angela, no, kung nasaan man ang mom mo ngayon, she's guiding you. Kasi, di ba sabi mo sa amin, yan ang turo ng mom mo, na maging mabait sa kapwa mo, maging marunong makisama. I'm sure she's very, very happy. Kahit 5 years na nga siyang wala, di ba? I'm sure she's really guiding you, di ba? Yeah. Thank you po. Yeah. Grabe. Ako naman po, sure ako na na hindi lalaki yung ulo ko. Kasi alam ko na si Lord mismo yung magbababa sa akin pag talagang lumaki yung ulo ko. Talagang tinatatak ko sa utak ko yan na dapat wala magbabago sa akin. Kahit anong pelikula na yun, kahit mag-MMFF na ako, wala akong rason para magbago. Kasi wala naman ako dito kung wala yung mga tao sa paligid ko. Yan po. Thank you Thank very you po. much. And syempre, good luck ha. January po. na to. We're all so excited. Yan. Si Direk, ang galing-galing yan. Talaga. Yeah. Thank you so much, Thank you, Pipi. Thank you po. Thank you! Great questions. Maraming salamat po, Sir June Lalin. Okay, ang susunod na magtatanong, let me just enumerate the list of press na magtatanong para maka-ready po tayo. Bobby Recantina, Nurse Almo, followed by Aster Amoyo and Jeff Fernando. Ngayon po, from Manila Bulletin, let's hear from Bobby Recantina. Thank you, Phoebe. Good afternoon, Robin and Angela. Kay Direk, saan kayo na-challenge sa paggawa ng movie na to, considering na adaptation siya? Ang unang challenge niya is paano ko siya ikukwento ng kwentong Pilipino. Isa yun. Pag kasi pinanood mo yung original, it's very Korean. It's heavy on comedy. So kailangan ko siyang i-adjust sa Filipino culture at kailangan ko siyang gawing rom-com because I'm working with a love team. So that's the first challenge na I think nagawa natin. And secondly, more on shooting yung challenge kasi lahat kami out of town. Lahat kami out of town. Tsaka ito yung unang pelikula ko. This is my fifth film na nagdirect ako ng may rigging. Ito sinabi ko sa harness to. May stunt, may heavy prosthetics.
basically yung buong nature ng pelikula is challenge on my part as the director. Yun po. Okay, second question. Yung ending ng original na pag-usapan din siya eh. Pero kayo, how would you describe yung ending nitong... Naku, di ko pwede ikwento yung ending kasi it's an Describe it ending. in one- Pero definitely, ibang-iba yung ending namin Okay. sa original. Kailangan namin siyang baguhin for the Filipino audience. Okay, sige. Thank you, Direk. Thank you. Salamat po. Thank you, Phoebe. Po. Okay, thank you so much. Up next, pakinggan naman natin from GMA Entertainment, Nurse Almo. Hello, good afternoon. Here Hello po. for Robin and Angela. Anong pakiramdam na after ng series nyo, meron na kagad kayo? At kayo pa yung parang first movie of the year next year. Sabi ko nga po, this 2025 is the biggest plot twist na year ng buhay ko. Kasi even Seducing Jake Palma, hindi ko po siya in-expect. It just landed on my lap. And when I heard the news that I will be starring in a film and not just starring, I'd be leading in it, sobrang hindi ako makapaniwala na natulala lang po ako eh. Tapos parang I had to snap back into reality na, wow, ang galing. Lahat ng mga pinagdarasal ko noon, lahat ng pinapangarap ko noon na parang imposibleng makamit, biglang nasa harapan ko na. And at that moment, I didn't know how to react, but now that I'm sitting here in this press con with everybody, it seems more real to me. Kahit tapos na po siya, parang I'm still in a limbo. Hindi ko pa siya ma-process, but I'm just super grateful and happy. Tuloy-tuloy po yung blessings na dumarating sa akin. Thankful lang po talaga ako kay God, pati sa Viva, at sa lahat po ng mga nagtitiwala sa akin. Yan lang po. Ako naman po, hanggang ngayon talaga hindi pa rin nagsisink in sa akin. Sobrang excited po ako sa pelikulang to. Parang kailan lang po, sa lahat ng interviews ko, sinasabi ko sana magka-pelikula po. Sana makagawa po ako ng kakaibang pelikula. Tapos ngayon, ipinagkatiwala po sa amin ni Viva itong A Werewolf Boy. Napakalaking pelikula po nito. Tapos sa amin po ni Angela, ipinagkatiwala. Tapos isang napakagaling na director pa yung nag-direct. Kaya super thankful po talaga kami. Super... Talagang hanggang ngayon kinikilig pa rin ako. Hindi ko pa rin napaprocess na hihiling. Hindi ko pa rin napaprocess na may pelikula na po. Wala nga po akong masabi sa inyo ngayon eh. Pero yun, super thankful lang po ako sa lahat and sa Diyos. Yeah. Thank you po. And for my second question for Angela, you're a P-pop member before. Masasabi mo ba na worth it yung pag-try mo sa acting na yun? Yes po. It's always been a dream of mine to be an actress. And passion ko din po yung dancing and singing. Pero once I started acting, parang dito ko na-realize na mas love ko pala talaga ang acting. Mas ang saya sa feeling, mas fulfilling siya. Ang sarap po talaga sa feeling. And I just love acting so much po. Follow-up lang, iko-continue pa rin ba yung P-pop career mo or all the way acting career? I'm torn because, like I said, love ko rin po talaga mag-sing and mag-dance. Kaya as much as possible, tinatry ko siyang i-incorporate sa mga mall shows. Sumasayaw po ako, kumakanta ako. Para satisfied yung self ko na I'm still dancing, I'm still singing, kahit I'm no longer part of a girl group po. Parang ano ko po siya eh. Parang multo. Yung pagiging in a K-pop girl group. Yan pa. Thank you. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, acknowledge po natin, of course, ang ating award-winning actress part of the cast. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Miss Candy Pangilinan. Ate! Miss Candy! Bati po muna kayo. Please stay in the center for solo photo po. Gorgeous, gorgeous lady. And syempre, we will have a group photo after our press conference. Maraming salamat, Miss Candy. Okay, moving on po tayo. Let's hear from